Good afternoon. Again, everybody, I present to you Professor Ronel Bilo. Good morning, everyone. Good afternoon, rather. Inabot na tayo ng Sorry kanina kasi nagkaroon lang tayo ng technical problem. Yan. I am Professor Ronel Bilo from Department of Computer Education. So, para sa mga first year students natin, actually hindi ninyo ako magiging prof. I will be handling second year and third year students. So let us proceed to our topic. So for our topic, we have web development. Jess? Yes po, sir. Present ko na po ulit. Yes. Okay. Salamat po. Aba. So let's go with web development. So ano ba pag sinabi nating web development? And why do we need web development? So una sa lahat, yan, kinatahimik ko lang yung ganito talaga pag nag-go-online. Maraming mga unnecessary sounds. So why do we need web development ka ba? So kung makikita natin, Facebook, Twitter, Instagram, everything na pwede natin i-access sa internet, gawa siya sa web. So iba't iba nga lang ng extension yung ginagamit natin. So basically, nung time ko, medyo nahirapan kami kasi hindi pa ganun kaboom si web development. So way back, I think 2012, I think. Yun. Pero ngayon, kung makikita natin, sobrang dami ng tools na nagkalat kay Google sa internet. Pwede mo siyang i-search kahit saan. Actually, pagdating sa laboratory, sinasabi ko sa mga students ko, you can open your notes. Lalong-lalo na kapag web yan. Why? Kasi yung nakikita natin, even yung mga magagaling na web developers natin, hindi naman talaga nila sa ulado lahat ng codes. So, ang gagawin natin, even I myself, sinesearch natin. Kapag meron ako nakitang idea, isa-search ko na lang siya sa Google, online, and then saka ko siya pagtatagpi-tagpiin. So, ganun din yung ginagawa ng iba. Diba? Pagdating natin kay web development. So, sir, ganun ba? Tanong ko, sagot ko. So, sir, pagdating po ba sa web development, ano po ba yung kailangan ko matutunan? So, first of all, kailangan meron kang at least background sa kahit anong programming language. Even C, C++, Python, TinyAda, C#, Java. So, kahit ano na isa lang na programming language yung makuha natin, okay na yun. Sapat na yun. Kasi pwede ka na, ang technique lagi na sinasabi ko, with regards to my students, isa lang yung kailangan natin na PL na alam, tapos pwede na tayo mag-jump. Pare-pares lang sila ng logic, regardless man yan, kung siya man ay procedural or non-procedural, or kahit ano pa man yan. Isa lang yung kailangan natin. So, first year, I challenge you na dapat, pagdating natin, ngayong first semester, makinig talaga kayo ng sobra, mag-focus kayo ng sobra sa mga programming sa lahat ng teachers. Pero, extra effort pagdating natin kay programming. Why? This is very critical pagdating sa mga first year kasi ito yung magsisilbing stepping stone ninyo pagdating sa mga higher subjects. So, dapat kung nagtuturo, for example, si Sir RV Ma'am Reg ng C or C++, you have to focus na maintindihan mo yung basic. Paano ba mag-loop? Paano ba mag-enter dito, mag-input? So, yung basic talaga is sobrang importante kasi lahat naman nag-start sa basic. And then after nun, makakapag-develop ka na ng kahit anong website. Kung titingnan natin kasi ngayon, guys, even ngayong pandemic, sino ba yung hindi nawawalan ng trabaho? Try to look for jobstreet.com.ph. So marami kayong makikita doon na mga trabaho with regards kay web developer.
Tapos makikita ninyo magkano yung sweldo nila. Or kung gusto mo naman ng dollar, you can go to upwork.com and then search for web developers. So sa yung mga web developers natin doon, makikita natin doon na meron silang sari-sariling rate based on your experience. Pero I think the minimum is around $3 pagdating natin sa Upwork. So you have 150 pesos per hour habang nagde-develop ka ng site. So let's proceed. Ano ba pag sinabi nating website? So how do websites work? So all websites at their most basic are just a bunch of files. Guys, yung nakikita natin sa website, lahat yan single file. Halimbawa, yung homepage, yung view, or kaya about us. Makikita ninyo sa file extension, di ba, dun sa address bar natin, nakalagay .html, .php, .jsp, .asp. So doon sa file extension na yon, parang ano ka lang din, yung nakikita mo sa PC mo, huwag kang kabahan pagdating natin sa web development. Kasi lahat ng nakikita mo ay single files lang lahat yon. So anong ginagawa natin? Paano ba natin ma-access sa website? So normally, we are using, paano ba natin ma-access sa website? Anyone? This is my first question. How can we access website? Comment your answer, guys. Kung sino mauna, this is 100 pesos na load. Paano natin? Tama. So we have Gabi Leo Cario. So through a browser. So tama. Sa pamamagitan ng browser, we can access website. So may 100 pesos na load, regular load, si John Paul Galido. So congratulations kay John Paul. So we still have 4. So ina-access natin ang mga website sa pamamagitan ng browser natin. Regardless man kung anong gamit mo, kung naka-Linux ka man, naka-Windows, or kaya naka-Mac. So ginagamit mo sa Safari or kaya Google Chrome, Internet Explorer, Firefox. Merong iba na dissolve na. Pero normally, yun yung ginagamit natin. So, kailangan natin. So, ikaw, you have to connect to your internet service provider, PLDT, Smart Globe, and then pwede na natin ma-access yun sa pamamagitan ni browser mo, and then type mo lang kung anong website yung pupuntan mo. Kahit anong website, guys, yan ay ginawa ng mga web developers natin. So, these files are stored in server. So sa server yun, pwedeng ang ginagawa ng ibang mga web developers, nagbabayad sila sa mga private companies to have their own, to have server, kung maga nakikisipi lang sila. Or pwede naman natin gawin na tayo naman, bibili ka nga lang ng sarili mong server. So next, so every time that you're using your internet, you as the client, getting and loading data from the server. So every time na magre-request ka, ano ba yung itatype mo, ikikiin mo, halimbawa, facebook.com. So pag nag-type ka ng facebook.com, ang mangyayari doon, ay nagre-request ka sa server nila, tapos yun naman yung ibabato sa'yo, per file. So depende po yun kung gaano kabilis yung internet connection mo. So anything that you can access in your browser is something that a web developer built. So, sino ba yung gumawa nun? Si web developer. Pagdating natin kay web development, hindi lang isa tong career, guys. Pwede kang maging front-end, back-end, or kaya full stack. So, I will explain later ano ba yung differences ng tatlo. So, pwede kahit isa lang dun. And then, pwede ka nang you have a job. May trabaho ka na. Pero ang question natin dun, sir, kung pwede naman pala natin i-search online lahat, bakit sir, kailangan pa nating mag-enroll sa program ng BSIT or kaya ng BSCS? Well, I do get some questions. Yung mga ganun tanong, may mga ganun talaga nagsasabi sa mga estudyante, sir, bakit pa namin kailangan to program na to? Well, all of the resources are available sa internet natin. Lahat ng pwedeng, pag meron ka naisip, paano kaya to magkakaroon ng text box? Paano kaya ako
i-insert ng video conference pagdating natin kay website ko na dina-develop. So punta ka lang sa internet, i-type mo lang doon kung ano yung idea mo and maniwala ka sa akin. There are a lot of resources and programmers that will help you or assist you. Paano mo ba magagawa yun? Limitless. So ang tinuturo kasi pagdating sa school, kahit available na lahat ng information, pagdating natin kay internet, yung logic, yung tamang execution ng project natin, paano natin siya i-develop into a accurate, into a professional manner or professional way. Kasi, syempre, pag nag-a-apply ka sa mga kliyente mo, pag meron ka mga kliyente, hindi naman basta makapag-create ka ng site, you have to analyze ano ba yung problem, bakit ka magde-develop ng isang web system. Next page po tayo, next slide. So what's the difference between the front end and back end? So isama na rin natin dyan yung tinatawag nating full stack. Etong tatlong to, pag sinabi nating front end, back end, at full stack, magkakaibang developer to. Halimbawa, wala kang kakayanan para mag-develop ng back end. Pag sinabi nating back end, dito na papasok yung may nagtanong kanina kay Ma'am Shane tungkol sa Python. Yun. Isa yung ginagamit natin pagdating sa back-end ay Python. So kung you don't have any knowledge pagdating sa Python, pero ang alam mo lang ay mag-design, gumawa ng design, magaling ka sa mga editing, you can go for front-end development. Ano ba yung front-end development natin? Yun yung nakikita natin na static. Pag sinabi natin static, ito yung wala pang function. Na kapag nag-enter ka, hindi may insert sa database. So yung front end natin, kadalasan, ang laman lang niya ay HTML files or kaya CSS or cascading style sheet. Cascading style sheet or CSS ay ginagamit natin sa design. Kung plain lang yung gusto mo, you have HTML. Plain. Kumbaga, normal view. Wala ka pang makeup, wala ka pang ayos. Pag inayusan ka na, you have CSS para gumanda ka. Gumanda yung itsura mo. Ngayon, isa pang basic na kailangan natin ay yung tinatawag nating JavaScript. So si JavaScript naman, ito yung behavior. So si HTML, yung physical appearance mo, design. Pag nag-put ka, for example, ng makeup, you have CSS. Ngayon, yung behavior mo. Halimbawa, kung sa tao, si JavaScript, paano ka magsalita? Paano ka makipag-usap, makipag-communicate, paano ka kumilos? Yun yung tinatawag nating JavaScript. So, kumbaga, siya yung nagtitrigger ng events. So, yung tatlong yun yung kailangan mo lang aralin sa umpisa. Pero if you don't have any background or knowledge, I tell you na makinig ka muna sa prof mo pagdating natin sa programming or kaya sa C, Turbo C, yun, yung in-explain ni Ma'am Reg. So, makinig ka, please lang. This is very sensitive or kaya very crucial na stage ng buong IT life mo. Kasi dito ka mag-aaral ng basic. Pag natutunan mo yung basic sa programming, mamaniin mo na lang yung iba pang development, even mobile. So next naman, ano ba pag sinabi nating back-end? Si back-end, ito yung nai-store na natin, nagsasave na tayo ng data or ng files, information, images in a form of image or kaya ng text. So, pwede yun, numbers, digits, papunta kay database natin. So, sino ba yun? Yun yung tinatawag nating back-end developers. So, pag sinabi nating back-end, ito yung mga kadalasan, hindi nila kaya mag-design ng website. Wala silang kakayanan. Kumbaga, they are using black and yellow. Black and yellow, or kaya black and pink, or kaya black and green, pag sasama-samahin nila, lahat kumbaga dark colors yung ginagamit nila pagdating sa designing. Nakukuha? So yun yung kadalasan na ginagamit natin. So yung mga back-end, kung hindi ka naman ganun kagalingan sa design, mag-back-end na lang ako. At least
I still have a job. So, pero ang back-end natin guys, sobrang ano siya, sobrang crucial, sobrang critical. Kasi mas mahirap gawin or mas mahirap ang trabaho ni back-end kaysa kay front-end. So si front-end, pero ang pagiging front-end developer, mahirap din siya. So kumbaga kung titimbangin lang natin siyang dalawa, mas mahirap si back-end. Why? Kasi gagamit ka na dito ng mga query. I-connect mo na yung ginawa ni front-end developer papunta kay back-end or dun sa database. Pag kadalasan back-end na ginagamit natin, ano ba yung mga maririnig natin? Mga PHP, Cold Fusion, Ruby, Python, ASP. So yun yung mga ginagamit natin pagdating sa back-end. Ngayon, ano ba yung tinatawag nating full stack developer? So a person who can develop both client and server. So ibig sabihin, kung ikaw ay ganun kagaling, kumbaga tinatawag natin na bida-bida, you have the knowledge on how to create front-end plus you have the knowledge to connect back-end. So i-connect lang natin si front-end at si back-end pag pinag-connect na natin yun and then you have the power to do that. So full stack developer, mas mahal ang bayad ITCS pagdating sa full stack developer. Bakit? Kasi you possess the capabilities of a back-end developer plus the front-end developer. So kung ikaw mag-a-apply ng trabaho, let's say nag-apply ka ng trabaho, parehas kang magaling, full stack developer ka, pero ang baba ng sweldo na ibibigay sa'yo. So you should know, magkano ba? Ano ba yung trabaho na papasukin ko? Baka mamaya, ang daming trabaho, pero yung sweldo mo ang liit. So you should know kung ikaw ba ay nadadaya or hindi. Kasi sobrang hirap pagdating ng web development. So sa web development, just to give you an idea, depende kung sino yung gagawan mo. Ang bayad kasi sa isang website or web system ay nagdedepende sa complexity. Gaano kahirap? Example, gagawa ka ng e-commerce site, parang Lazada, Shopee. And then, ang gusto lang nilang mangyari, 10,000 or kaya 15,000 pesos. So, maliit po ba siya or malaki kung 10,000? Katulad ng Lazada at Shopee yung gagawin mo, lahat na nakikita nyo kay Lazada at Shopee, babayaran ka lang ng 10,000 pesos plus you have the 3 years of experience pagdating kay full stack. Is it mababa or hindi? Anyone? So, Mababa. sabi niya ni Miguel Nadim Gantus ba yun? Tama ba? Gantus? Tama ba, Miguel? Mababa po. Ikaw ba yan, Miguel? Opo. Opo. So, mababa siya. So, mababa yung 10,000 or even sabihin natin 15,000 pesos. Imagine guys, gaano katagal mo siyang gagawin at ganong knowledge at effort yung i-exert mo to do that. So, sobrang hirap. Isa sa pinakamahirap na system na gawin, yung mga e-commerce site, Lazada, Shopee. Kasi yung process niya, yung idea niya, lalo na kung lalagyan mo siya ng AI, yung parang sinabi kanina ni Ma'am Shane na pagdating mo sa Lazada at Shopee, automatic na nadi-display kung ano ba yung gusto mo na product. So, ipoprogram mo pa rin yun. At sobrang hirap. So, you have 100 pesos na load. Miguel Nadim Gantus. Yan. Si Miguel yung second participant natin na merong 100 pesos na na-load. So, congratulations. So, sobrang mababa siya. Kaya guys, if you have the knowledge, but you don't have the experience, eto, paano kung wala ka namang experience? Fresh grad ka pa lang. So, kailangan decision mo. It's your decision. But for me, I suggest na magano ka na lang, na tanggapin mo muna yung trabaho na yun. Kung, halimbawa, maliit na company siya, tapos ang sweldo mo lang per month ay 12,000 pesos, pero they are giving multiple trainings a year.
parang nakakasampo, 15 na training sila, aba, hindi ka nalugi. So grab mo na. After maano ka na, mahon ka na, ganun ka na kagaling, so pwede ka na. So proceed na tayo. Next slide po. So if you have the knowledge na, ano ba yung gagamit? Sir, saan po ba natin i-edit yung mga codes natin? HTML, CSS, or kung ano pa man. PHP, ASP. So nakikita ninyo, ginagamit natin si code editor. Ito lang yung kailangan natin, guys. You need to have a code editor. Example natin, merong Komodo tayo dito. Ano ba yung mga alam natin na code editor? Bukod sa Notepad, wag na wag kayong gagamit ng purely Notepad. Yung ano lang, pure white, and then you have text white. Papatayin nyo yung sarili ninyo. Kasi nilalabas doon, halimbawa, you have an error pagdating sa line 2116. Yan. Meron kang error pagdating sa 2116, line 2116. Eh, walang ano tayo, walang line number. So, bahala ka sa buhay mo na maghanap. So, eto si code editor, depende ito sa programmer. Saan ka ba mas sanay? So, hanap ka na mas maganda para sa'yo, mas mabilis kang gagawa or makakapag-detect ng error. Why? Kasi, ang paghahanap ng error, logical man yan, or syntax error, ay isang blessing, isang talent yan. So, kung magaling kang maghanap ng mali or ng error, talented ka. Talent yun. Okay, kasi hindi lahat ng mga programmers or kumukuha ng IT at CS ganun kagaling pagdating sa paghahanap ng error. So, ibig sabihin nun, talented ka. Claim mo na talented ka once na makita mo yung error. Ay, nakita ko yung error, kulang ng semicolon. Kumbaga, ikaw yung nagsisilbing human compiler. Kaya mong i-compile yan. Alam ko na, ito yung error. Diba? So, we have Komodo as example. Ano pa ba yung meron tayo dito? Notepad++. So, ito yung isa sa mga ginagamit ko. Notepad++ is free. So, Notepad++, yung iba gumagamit ng Sublime. Anyone po ba dito? Ano yung ginagamit nyong code editor? We have question here, sir. Ano pong best na maire-recommend po mo po sa amin na apps for code editor? Pwede kayong, ako, personally, mas gusto kong gumamit ng Notepad++. Why? Kasi na-highlight doon, nagkakakulay per file. Halimbawa, HTML, kulay blue. CSS, kulay pink. Tapos JavaScript, kulay maroon. So, para sa akin, okay na gumamit ng Notepad++. Or, yung iba naman, nakikita ko mga estudyante ko, gumagamit sila ng Sublime. Sublime yung ginagamit nila na sobrang colorful. Yun, isa pa din yun na pwede ninyong gamitin. Take note lang guys, much better kung gagamit ka ng ng mga tinatawag natin na mga free na software or kaya na app. Huwag tayong gagamit nung merong mga may bayad na. Yan. So proceed tayo sa next slide. Ito pa yung ilan sa mga code editors na libre at yung iba may bayad na pwede natin gamitin. Next slide po tayo. Thanks po, ma'am. Ayan. Tingnan ninyo yung screen natin. We have multiple text at code editors dito na pwede natin gamitin. Ayan. Ang isa sa pwede natin gamitin dyan ay yung Eclipse. Yan. Yung isa, I think, Genie. Yan. Yung iba naman, PHP editor. Yan. Pwede natin, kahit ano naman pwede natin gamitin. Masasuggest ko lang, libre. Masama po ba pag crack lang po yung app? Siyempre, pagdating sa educational institution, we are not suggesting na gumamit kayo ng crack. So, siyempre, bawal yun kapag natin. Pero, naka-live tayo. Alam nyo na. Yes, illegal. Tama, illegal. Naka-live tayo. Kaya, I have to be very careful. Siyempre, bawal talaga yun. Ang dami naman nating, guys, ang dami nating open source
na software na pwedeng gamitin. So, tama yon. Sabi ni John Paul Española na bawal daw yon. Sabi ni Andre Ocampo, illegal. So, tama yon at unethical siya. Correct. Unethical siya. Ang dami nating open source na pwedeng i-download. So, yun na lang yung gamitin natin. Okay po? So, next, after nating makuha, meron na tayong code editor. Nakilala na natin yung tatlong klase ng developer natin. Question natin. Paunahan na lang po mag-comment ating question natin. Pakibigay po ng tatlong klaseng web developers na meron tayo. So, kindly comment kung sino yung mauna. Will receive 100 pesos na loan. Hi, Yan. Sir. Hi, Sir Bilog. Update lang kita. Kasi sa list ko, meron na tayo 3 winners kanina. Kasi nauna kanina si... Teka lang ha, balikan ko yung list ko. Si Gabi. Meron siyang sagot kanina. Ayan. So, si Gabi, si John Paul, tsaka si Miguel na as of the moment yung winners natin. Yes Yun po. lang. Okay, thank you. Ma'am, ngayon naman po ay nauna si Nicole Ann Abad. Nicole Ann Abad. Ayan. Ako, ang sagot niya ay front-end, back-end, at full stack. Yan. Okay. Note ko So, na meron po. ka ng 100 pesos na, na load. So, proceed na tayo sa next slide natin. Yan. Web Development Roadmap. So, punta tayo sa roadmap. Sir, basic lang po ba yung kailangan namin matutunan? Bakit po ba? Ang dami nating nakikita dito na merong HTML, Sinong may alam dito kay HTML? Nakakakilala dito kay HTML? Meron ba? Kilala nyo ba si HTML? So pagdating natin, bakit tayo merong nakikita or nakikinig si HTML, HTML5. Tapos ngayon meron tayong kay CSS, meron tayong mga naririnig dito na Bootstrap, di ba? Meron tayong naririnig na Bootstrap. Meron tayong naririnig dito na AngularJS. So bakit marami? Meron tayong naririnig dito na CodeIgniter. Merong PHP. So magkakaiba, di ba? Sobrang dami. Pero we have here the web development roadmaps. So kumbaga, parang hindi kayong malito. Saan ba ako dapat mag-umpisa kung etong career na to ang tatahakin ko? So first, punta po muna tayo kay front-end roadmap. So yan, step 1. Kung gusto mong maging front-end developer, so ano po ba yung kailangan kong gawin? So step 1, you have to learn the basics. Ano po ba yung basic natin? So every web developer must have a basic understanding of HTML, CSS, JavaScript. So yun lang po muna ang kailangan nating matutunan. So basic, learn the basics. Yun talaga naman po dapat yung una. Pero, CS, IT, bago po tayo makapag-proceed dyan, uulitin ko, kailangan makinig po muna tayo dun sa basic programming ng IT natin. Pakinggan nyo muna yung magtuturo po ngayon, mga professor ninyo, ng programming language. Kasi kapag, kapag hindi mo natutunan, hindi mo inintindi, hindi ka nakinig, natulog ka lang, halimbawa online class, or kaya modular, tapos pwede kayo magtanong sa mga prof ninyo, hindi ka nagtatanong, okay lang yan. Parang I can search naman yung sagot sa web. Nami-miss out mo yung opportunity. Ito yung, sabi ko nga sa inyo, critical. So kapag hindi mo natutunan tong unang unang programming na to, magsusunod-sunod na yan. Mahihirapan ka na sa Java, mahihirapan ka na sa Visual Basic, mahihirapan ka na sa scripting, mahihirapan ka na sa mobile development, mahihirapan ka na gumawa ng system, mahihirapan ka na gumawa ng app, mahihirapan ka na sa thesis mo. Hindi ka na magiging programmer. So, damay-damay na to. Diba? Nakukuha? So, you have to focus first. So, learn the basics. Makinig po tayo ng ayos. Diba? Huwag tayong matulog. So, grab the opportunity
para matuto po tayo. So we have here responsive CSS. Yun. CSS or the cascading style sheets, yung na-explain ko naman po kanina, na ito ginagamit natin for design, and then si JavaScript naman po is for the triggers or the behavior or of a website. So responsive web design is used in all types of modern web development. So pag sinabi nating responsive, ito yung trend ngayon pagdating natin sa mga web pages. So kapag nag-open, gumawa ka ng website, ccc.edu.ph, tapos inopen mo siya sa laptop mo or sa desktop, so makikita natin, di ba, yung appearance niya, naka-full screen siya. Sakop niya yung screen natin. Pero dapat kapag binuksan ko yung ccc.edu.ph, pagdating natin sa mobile phones ninyo, or kaya naman po dun sa tablet, so dapat ang mangyayari dun, fit. Kumbaga, hindi siya madidistort, hindi siya masisira. Kumbaga, mag-fit in kung ano yung screen na meron tayo. So, ganun dapat po siya. Nakukuha? So, next po tayo. Step 2. Pagdating natin sa front end, roadmap. So, step 2 po tayo. Dig deeper. Natutunan mo na yung basic. Sir, kampante na ako. Okay na ako sa HTML, CSS, at JavaScript. Natutunan ko na. Ano po ba yung sunod kong gagawin? So, step 2, dig deeper. So, when you feel comfortable na, pagdating natin kay HTML at CSS, it is time to dig deeper. So, you should learn how to use maps, fonts, icons, or kaya yung document object management natin pagdating kay HTML, yung mga tags na meron tayo. Kasi si HTML, for those na naka-experience ng HTML, ito po yung mga tags natin. So kung sa tingin mo na okay ka na doon, laliman mo na. Gumawa ka na ng mga favicon, yung mga icons. Pwede ka na maglagay doon. Punta lang kayo kay Google, Google Fonts. So marami dong font na pwede mong aralin. So dig deeper ka. Aralin mo nang maging maganda, maging maayos yung design mo. Kasi kahit hindi ka pa natututo sa back-end, pwede ka nang kumita. Ano ba yung ginagawa ng iba? So, ang ginagawa po ng iba, nag-hire sila ng mga front-end developers natin. Gagawa sila ng image, gawa sa PSD or kaya sa Photoshop, and then ikaw na front-end developer, ibibigay yun sa'yo. Tapos, bubuhayin mo na lang yung design. So, kung kaya mong gawin from Photoshop PSD file, papunta kay HTML file, na bubuhay mo na as in katulad na katulad, ibig sabihin, welcome to the club. You can now be a front-end developer. Pwede ka na. Kuha ka muna ng mga maliliit na projects. Saan ka pwede pumunta? You can go to jobstreet.com.ph. Meron doon mga part-times, pero kung gusto mo naman po ay mga freelance, yan, you can go to upwork.com. Yan, upwork.com, marami ka doon makikita na klase ng trabaho at ang rate mo depende sa skills mo. Habang tumatagal, pwede natin yung pataasan. So next step tayo. So we have our step 3. So you have to choose frameworks. Alam ko na gumamit ng HTML, CSS, at ng JavaScript. Marunong na rin ako mag-design, gumagamit na ako ng mga tamang fonts. Ngayon, wag mo na pahirapan yung sarili mo. Step number 3, you have to choose frameworks. Ano ba pag sinabi nating framework? Ito yung, kumbaga, ito yung mga mga ready-made na mga codes na i-fill in mo na lamang sa'yo. I-fill in mo na lang dun sa dine-develop nating front-end design. So, kumbaga, hindi ka na mahihirapan. Sir, kung meron naman palang step 3, di ba? Sagot ko, tanong ko. Sir, kung meron naman palang step 3, bakit hindi na lang po tayo dun sa step 3 mag-proceed? Bakit hindi na lang natin skip sa step 1 at step 2? Meron kasi ngayong mga developers,
front-end developers na hindi talaga IT at CS. They know how to design, they know how to create structures of a website, pero they don't know how to fix it pagdating natin sa likod nung nung codes na yun, ng front-end na yun. So, nahihirapan sila doon. Yun yung advantage ng IT or kaya ng CS or ng kahit anong front-end developer. So, you should not be skipping steps 1 and 2. Hindi mo dapat i-skip si 1 and 2 kasi mahihirapan ka. Pwede ka nga madalian, pero what if merong pinapabagong design sa'yo? You have to troubleshoot it. So, kailangan, wag mong skip si step 1 at si step 2. Alam mo yung ginagamit, alam mo yung advance, gumagamit ka ng advance na, kumbaga na tools for web development, which is framework, pero hindi mo dapat kalimutan si step 1 at step 2. Nakukuha po ba? So, proceed na po tayo sa next slide natin. Yan. Pansinin po natin, guys, yung roadmap. Nakalagay dyan, learn the basics. Tingnan ninyo yung tatlo. We have HTML, CSS, JavaScript. Yan yung una mong kailangan malaman. Tapos kapag sa tingin mo, sir, tingin ko po okay na ako dito. Tapos, baba ka. Punta ka sa pangalawang step natin. Nakalagay doon, getting deeper. So, getting deeper, ano ba yung pwede mong pag-aralan? Pwede mong pag-aralan si CSS, JavaScript with connection sa ating mga frameworks, sa ating mga icons. So, dito natin makikita, sa roadmap, meron tayong linya. Magsimula ka sa pinaka-umpisa. Punta ka sa basic. Hindi lang magbasa ng ng mga words, pero marunong kang magbasa ng codes. Yan. Marunong kang magbasa ng language. Kasi kahit ang mga programming languages natin, nagkakaiba-iba lang yan pagdating sa syntax. Pero kung titingnan mo, yung natutunan mo pagdating kay C or C++, Turbo C, pagpunta mo kay PHP, okay, meron din pala siyang mga values, meron din pala siyang mga variable na pwede kong gamitin. Pag tinanggal mo kasi yung source code, ano yung makikita mo? Yung logical design, procedural body or content, yun yung makikita mo. Logical design. Paano siya tumatakbo? Diba? So, same lang yan. Pare-parehas lang yan. So, don't be scared. Ang kailangan mo lang, kahit isa lang ang matutunan mo. You have to listen carefully. At lahat ng mga pinagsasabi ko dito, kahit hindi pa natin siya medyo naiintindihan, kung wala pa tayong ganon kagandang background, kalalim na background, okay lang yan. Huwag kayong matakot kasi basic lang yung kailangan natin at uunti-untiin yan. Plus, you have the whole team to support you. The whole team, the CCS, sabi ko CSS, the DCE team, yan. We are here to help you and guide you. So next na po tayo. Yan. Malapit na tayong matapos. Back-end. Ayan, ang dami na naman. Diba? Makikita natin dito, sangkatutak na naman tayo ng back-end. Nakalagay dyan. Puntahan natin siya. Yun, back-end. Diba, makikita natin dito yung apat. May nakikita kayong Ruby. May nakikita kayong Python. Meron kayong nakikitang Node.js. Meron kayong nakikitang PHP 7. Yung binanggit kanina ng speaker natin, si Ma'am Shane, yung Python, even Python, ginagamit siya sa mga NLP natin, sa mga machine learning. So, kahit ito yung matutunan ninyo, okay siya. Isa lang dito yung matutunan mo, dire-diretso na siya. Magdire-diretso na siya. Example, halimbawa, sir, gusto kong i-master ay PHP 7 kasi tapos na ako mag-front-end eh. So, punta ka ng PHP 7, ano ba yung pwede mong gawin? You have here yung framework. Kung ganun ka nakagaling, hard code.
Hard coding, kumbaga, ang gagawin mo, gagawa ka ng system from scratch. Mamanu-manuhin mo lahat. So pagdating natin ng framework, hindi ka na mahihirapan. You have the resources na. Sir, bakit hindi na lang po tayo gumamit? Diba? Tanong ko, sagot ko. Sir, bakit hindi na lang po tayo gumamit ng framework para hindi tayo mahirapan? Still, same answer ulit tayo. Kasi kapag nagdiretso ka ng framework at nagkaroon ng error dyan, sige, puntahan mo sa folder sa MVC files, sa model view, puntahan mo, tingnan natin kung may edit mo. Siyempre, hindi. Why? Kasi nag-skip ka. Hindi ka dapat mag-skip. You should follow the roadmap, the web development roadmap from front end to back end. Wala kang skip. Kapag natutunan mo yan, pagdating mo na nagkatrabaho ka, wag mo kami kalimutan. Kasi, diba, for sure, tiba-tiba ka dyan. Tiba-tiba ka na makakakuha ka ng magandang sweldo dahil dito. Diba? So ano pa yung pwede nating makita dito? So, we still have here, yan, up your game further. Kung sa tingin mo na, sir, sa tingin ko na parang hindi na ako na-excite sa PHP o kaya sa Python. Parang feeling ko, na-master ko na yung framework. Na-master ko na yung framework, na-master ko na yung Python. Itanong mo sa akin to, sir, bigyan mo ko ng isang linggo, gagawin ko tong system na to. So, pwede yun. Sige. Kung bida-bida ka, you have the knowledge, okay lang. Kaysa okay lang maging bida-bida, okay lang maging bibo-bibo. Kailangan natin yun pagdating sa IT at CS. Diba? So, kung sa tingin nyo ay okay na kayo, sir, ano pa po ba yung pwede kong gawin? So, punta ka na dito dun sa mga techniques. Punta ka na, halimbawa, kay mobile development. Gumawa ka na ng app. O kaya mag-NoSQL ka na. Bakit? O kaya kung gusto mo habang nag-aaral ka pa, pwede kang tumanggap ng mga freelance na trabaho. Tapos pagdating mo ng you have your diploma, pwede ka nang mag-apply. Tapos makikita mo na doon na eto na, meron ka ng portfolio. Nakagawa ka na ng ganitong klaseng system. Why? Kasi sinunod mo yung roadmap. Yung iba kasi, ang ginagawa, magugulat kayo. Nakalagay doon, ang hinahanap nila, full stack developer. Or kaya, gumagamit siya ng Symfony or kaya ng CodeIgniter. Laravel. Marunong dapat kang mag-Laravel. Ikaw, sasabihin mo na, ay, sir, hindi po ako, ano po yung Laravel? Hindi po ako marunong mag-Laravel. Alam ko lang po PHP. Ngayon, kung susundin mo yung roadmap natin, kasi guys, kung magpapakita ako sa inyo ng sample, ang gagawin ko, magkukuda ko ngayon dito, medyo mawiwindang kayo eh. Ang pinapakita ko dito is roadmap. Ano yung aaralin ninyo? Ano yung kailangan ninyo? You have the basics. You can go to w3schools.com para sa mga basic natin. Doon kayo makikita ninyo yung mga basic. Pero, ulitin ko, kailangan mong matutunan, kailangan meron kang kahit isang PL na alam before ka mag-proceed dito. Nakukuha? We need to have that kind of requirement. So next, punta tayo kay, patapos na po tayo, punta tayo kay HTML. Kasi ito yung basic na kailangan natin matutunan, di ba? Front-end muna tayo. Pag sinabi natin HTML, hindi siya programming language. It is a type of markup language. Kasi gumagamit ka lamang ng tags. Halimbawa, gagamit ka ng less than at ng greater than. Yan. Gagamit ka ng less than, greater than, and then you have tags. Lahat ng ilalagay mo doon, pagdating kay HTML, regardless kung meron kang mali sa tag, meron kang itinype na error, or kung ano pa man, don't worry, mag-a-appear pa rin na mag-a-appear yung HTML natin. Hindi siya tulad ng iba nating programming language na kailangan mo siyang i-sort mo ano ba yung error natin, i-find out mo ano ba yung error natin. So, creating for web pages, HTML, eto, next question. Ano ba yung, ang tatanggapin ko pong sagot ay dito sa message box natin. Yan.
Dito po kayo sa message box mag-key ng answer. Huwag po kayong through mic. Yan. So, question natin. Ang question natin is, paunahan na lang po tayo. Mag-type po kayo. Yun lang yung i-honor natin. So, what does CSS stand for? Ano ba pag sinabi natin CSS? What does CSS stand for? Kindly type in, key in your answer. Yan. Yan, ang dami na. Sino po ba yung nauna? Ma'am Jess? Yes po, sir, ang nauna, below my comment na asterisk po ay si Aro Sanuel. Yun. Akala ko si Gabi. Ay, okay. Si Aro Sanuel, yun. Si Aro Sanuel, you have a 100 peso load. Yan, congrats. Kahit pa paano tayo makapag-ayuda ng kahit konti. Yan. So tama, Samuel. Yan, you're welcome. So ito lang yung kailangan natin. So HTML consists of a series of elements. Ang gagawin lang po natin, isi-save mo lang siya. So yun. So basically, you have to deal with HTML or the Hypertext Markup Language. Yun lang yung kailangan mo munang aralin. There are so many tags na nabago pagdating kay HTML5. Pero tulad nga ng sinabi ko, para hindi po tayo mabigla dito sa web development natin, I give the basic, the roadmap that you need or you have to analyze. Yan. So pero again, HTML, yan, elements, label pieces of content such as heading, yan, meron po tayong makikita doon. Please just go to W3 schools with S. W, tapos number 3, schools.com. Yan, type natin, W3 schools. Yan, .com. Yan, maganda po yun. You can learn the basic from that. Pero guys, isang paalala lang po ulit, you have to follow the roadmap, the web development roadmap. Kung ikaw po ba ay gusto mo maging front-end developer, maging back-end developer, or kaya maging full stack. Pag full stack, Lodi ka, Savage, Maniac, yun, Pet Malu. So kayo, yan, kayo bahala sir kung saan kayo comfortable. Yan. So dun lamang po, dun na po nag-e-end yung natin. Tayo po ay na-extend na ng 12 minutes. Meron pa pong, andyan po Sir Elvin. So thank you very much for attending. For participating po. Ayan, thank you so much, Sir Bilog, sa iyong shinare na expertise about front-end, back-end, and everything about that we need to know, the basics of web design.